malaking estatuang ito ay pumatay ng libo-libong tao. Well, hindi naman literal na gumagalaw at pumapatay ng tao ang estatuang ito. Let me explain. Sa unang tingin ay para lang itong typical na estatwa na gawa sa bakal. Ngunit sa malapitan ay makikita nating gawa pala ito sa mga kutsilyo at iba pang mga patalim. Mahigit 100,000 na kutsilyo ang ikinabit sa estatuang ito, kaya tinawag nila itong The Knife Angel. At alam nyo ba, ang Knife Angel ay hindi lang basta gawa sa mga kutsilyo. Dahil sa likod ng bawat isang kutsilyong ikinabit ay may nakakalungkot at nakakapanindig balahibong kwento. Dahil ang mga patalim na ito ay dati nang nagamit sa iba't ibang krimen. Ito ay mga actual na sandata na ginamit upang manakit at pumatay ng libo-libong biktima sa United Kingdom. It's hard to believe he's gone. I don't think we'll ever get over it, will we? Ang buong artwork ay nababalot ng mga kutsilyo mula sa paa, pakpak, at maging ang buhok nito ay gawa pa rin sa kutsilyo. May mga pangalan pa ng biktima at mensahe ang nakaukit sa ilan sa mga ito. Ang mga patalim ay galing sa mga pulis at makikita natin dito na ang iba ay may mga dugo pa ng biktima. Iba't ibang uri ng patalim ang ibinigay ng mga pulis sa artist. Mga kitchen knives, may Rambo knife, at meron pang samurai. Ang Knife Angel na kilala rin bilang the National Monument Against Violence and Aggression ay isang metal sculpture na may taas na 27 feet. Isa itong collaboration project ng the British Ironworks Center at ng artist na si Alfie Bradley mula England na kilala rin dahil sa kanyang spoon gorilla statue. Ayon sa artist, dinisenyo daw niya ang anghel na nakadungaw at nakalabas ang mga kamay nagtatanong ng why. Bakit ito nangyari? Bakit ang anak ko pa? Ilan sa mga hinaing ng mga pamilya ng mga biktima. Ang mga patalim ay galing sa mga nakumpiska o isinuko sa buong pulisya ng United Kingdom. Sa tulong ng lahat ng 43 police constabularies sa UK, ang mga patalim ay nakolekta sa pamamagitan ng knife amnesties at voluntary surrenders sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kahit nga ang artist nito ay ikinagulat at ikinalungkot kung gaano karaming tao ang naging biktima ng mga ito. Sa higit 2 taon ng pag-construct nito at inilunsad noong 2018, ang pinakamatagal daw na proseso ay ang paglilinis ng dugo sa mga patalim. Ginagrinder nila upang mawala ang sharp edges nito. Pero hindi lang ito tungkol sa ganda ng art. Ang pangunahing layunin ng obrang ito ni Alfie Bradley ay para itaas ang kamalayan tungkol sa knife crime at ang epekto ng karahasan sa mga komunidad. Ayon kay Adam Foraker na nagtatag ng isang charity nang maging ang kanyang kapatid ay naging biktima rin, ang Knife Angel ay isang catalyst para sa pagbabago. Ito ay nagsisilbing makapangyarihang simbolo ng pag-alala, bighati at pag-asa. Kumakatawan sa mga buhay na nawala dahil sa knife crime at sa pangangailangan para sa pagbabago sa lipunan. Nailibot na rin ito sa iba't ibang lugar sa UK. Last December, inilagay ang Knife Angel sa labas ng Perth Museum sa Scotland. Maraming dumalo sa unveiling ceremony na ito at isa itong patuloy na paalala sa atin na ang pagbabago ay nagsisimula sa pagkatuto at pagkakaisa. Isa pang nakakaantig na bahagi ng Knife Angel ay ang mga kwento ng bawat pamilya ng mga biktima. Isa sa mga kutsilyo ng Knife Angel ay ginamit sa pagpatay kay Barnaby Webber noong June 13, 2023. Ayon sa ina nitong si Emma Webber, ang Knife Angel ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataong magsalita para sa kanilang mahal sa buhay. Ito ay isang visual representation ng trahedya, ngunit nagbibigay ito ng pag-asa at inspirasyon para sa kaalaman ng komunidad. Itinuturing mang pag-asa at inspirasyon ng ilan, ngunit hati pa rin ang opinyon ng ilang pamilya ng mga biktima rito. Kung sa ilan ay isa itong positibong bagay, ang iba naman ay hindi kumbinsido sa hatid nitong mensahe. Gumawa pa nga ang ilan sa mga ito ng Facebook group setup na
pinangalan ng Say No to the Knife Angel. Ayon pa kay Cheryl Evans, ina ng 18-year-old na biktima ng knife crime, hindi daw dapat gamitin ang anghel dahil ika niya, an angel is pure, a knife is the devil's creation to the death of our young people and those who use it to end innocent lives. Ikaw ka-awesome, sang-ayon ka ba sa mensahe ng Knife Angel o dapat iba na lang sana ang pangalan nito instead na may angel? Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, make sure na mag-follow kayo sa page namin for more videos like this. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!